Mga kaibigan, mga kababayan, ngayong araw po ng Lunes, May 5, 2025, meron po tayong pinaka-latest na weather update at sa lagay po ng ating panahon. Pero kung bago lang po kayo sa ating channel, makikiusap po ako ng like at subscribe and pa-share na rin po sa ating mga kaibigan. Maraming salamat po. Patuloy pa rin po nating minomonitor ito pong low pressure area na nasa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang lokasyon po niya ngayon ay meron pong layo na 135 kilometers dito po sa may bandang west of Coron, Palawan. Pero ito mga kaibigan, unlikely na po ito or napakaliit na po yung tsansa nito na maging isang ganap nga po na bagyo o tropical depression sa loob po ng 24 oras. At kung makikita nyo sa mga susunod na mga araw, paglipas lamang ng ilang mga oras, posible na rin po itong malusaw. Pero ngayon, posible pa rin po makaranas ng malawakan po na pag-uulan ang ilang bahagi po ng ating bansa. Posible pa rin po kasi magpatuloy ang pagkilos itong low pressure area dito po sa may area ng Palawan at Mindoro. At nakita nyo naman, humahakman o kumikilos pa rin itong low pressure area pahilagang Kanlura, At posible pa rin magdala ng malawakang pag-uulan. Take note nyo po yung mga lugar dito po sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Quezon Province, Batangas, Cavite at ilang bahagi po ng Laguna. So madalas po sa tuwing hapon yan at sa gabi mahina hanggang sa posibleng malalakas sa pagulan ng ating posibleng maranasan. Ipapaalala ko uli, wala po tayong bagyo na minomonitor sa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Yung mga lugar po na aking binanggit, mag-ingat po tayo sa banta po ng pagbabaha doon sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Samantalang posible ding maapektuhan mga kaibigan ng ilang bahagi po ng Central Luzon kasama na rin ang ilang bahagi ng Metro Manila. Nito nga pong tinatawag natin na easterlies kasama na po ang mga localized thunderstorm. Asahan naman natin maalinsangan din ang panahon sa Metro Manila hanggang sa tanghali. Magkagayon man mga kaibigan, wag muna nating isipin ito at posible namang malusay yung low pressure area na yan. Ngayon po kasi meron pa rin tayong forecast weather condition. Inaasahan mga kaibigan sa area pa rin po ng Mimaropa, sinabi ko na ito sa Bicol Region, Cavite at Batangas, Quezon, Northern Samar, kasama pong Biliran, asahan pa rin natin dyan ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil pa rin po sa low pressure area. So ang sinasabi natin dahil nga po unlikely o maliit yung chance nito maging isang bagyo, pero nagdudulot pa rin ito ng pag-ulan. So ganito naman yung gusto natin, yung mahinang pag-ulan lamang pero hindi po mapaminsala. So low pressure area po yan mga kaibigan. Ganun pa man, pinag-iingat pa rin yung mababang lugar sa banta po ng pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area. At ulitin ko, sa Metro Manila, ganun pa rin, asahan pa rin natin ang medyo maulap na kalangitan sa may bandang hapon, merong mahina hanggang sa malalakas sa pagulan pagdating po sa gabi, pero sa umaga maalinsangan naman ang ating panahon. Mga kaibigan, kung titignan ho ninyo, ay na rin po sa pagtatala ng pag-asa, inaasahan po ngayong buwan po ng Mayo, 1 hanggang 2 bagyo po ang posibleng mabuo sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. So ang unang bagyo na posibleng mabuo ngayong 2025 ay tatawagin po natin bagyong Auring, And hopefully itong bagyong Auring na ito ay ipag-pray po natin na hindi maging malakas. Malapit na rin po kasi matapos ang summer season at papasok na po dyan, eto nga pong rainy season. Ngayon, ang sinasabi ng ilan, wala naman daw bagyo, sa ilang bahagi po ng Luzon, pero nakakaranas ng pag-uulan. Ito, ipapaliwanag ko sa inyo, meron ho kasi tayo minsan, na tinatawag na thunderstorm alert. Madalas ho tuwing hapon yan, o yan yung mga localized thunderstorm na nakakaapekto sa ilang bahagi ng Luzon. Partikular na po sa Northern Luzon at Central Luzon. Asahan natin ngayong Lunes, ay posible yung mga pag-uulan sa hapon, At mainit man sa umaga, sa tanghali, madalas yan tuwing hapon ng pag-uulan. Kaya kung lalabas ho kayo ng inyong mga tahanan, mga bahay, ugaliin pong magdala ng payong jacket, kapote at panlaban ho yan, Hindi lamang sa init, bagko sa mga biglaang bugso or pag-uulan po mga kaibigan. Inaasahan din mga kaibigan, once po na magsimula na or meron na tayong magkaroon
magkaroon na tayo ng isang bagyo, no? Ngayong buwan po o month po ng Mayo, posible pong magsunod-sunod ito, no? Ang ibig ko sabihin, hindi naman sunod-sunod na ito'y tatama o maglalandfall sa ating Philippine landmass. Madalas po yung mga bagyo na nabubuo, minsan nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, minsan naman po ay nasa loob. Malapit na rin po ang pagpasok ng hanging habagat, no? Once na meron na tayong habagat o habagat season na, diyan na posibleng mabilis makabuo ng mga bagyo, no? At hopefully, itong mga bagyo, hindi naman natin nakikitaan yan ng tsansa na mabilis na tatama o papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Maraming nagtatanong sa atin ng unang bagyo, bagyong Auring, na asahan daw po ba na malakas ito? Or ito daw po ba ay may category bilang isang super typhoon? Well, ayun na rin po sa mga kaibigan sa ating data at last year kung ikukumpara natin, nasa kalakasan din, no? Yung posibleng unang bagyo na mabubuo po, no? Sa loob ng ating bansa. Last year, nakita naman natin ilan din yung mga super typhoon na nabuo, no? Pero hopefully itong magiging unang bagyo hindi po maging malakas. For now, yan munang update ko sa inyo, and please pakiusap naman ako, no? Paki-like and share naman, pa-subscribe na rin po and pa-share ng ating update para malaman din po at aware din ng ating mga kababayan sa lagay po ng panahon. Maraming salamat po.